This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Okay. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako ang inyong lingkod, David Long, mula sa tahanan ng OFW, ang Department of Migrant Workers, Regional Office 9. Tuwing araw ng Biyernes ay makakasama niyo kami, ang Department of Migrant Workers. So binabati ko po ang aming Regional Director, Kay Iris Tal Sanchez Tangkalagan, at ang aming Honorable Secretary, Attorney Hans Leo J. Capdac. Sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page at i-follow ang FB page ng DMW, ang DMW Region IX or Region Roman numeral 9. So DMW Region 9. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ng mga updates sa Department of Migrant Workers. Kasama ko ang aking partner, ang aming airteam vocal, si Ma'am Stephanie Caredo. Ma'am Steph, hello po. Hello sir. Hello po sa ating mga tagapakinig. So, maulan na hapon po sa ating lahat. And ingat-ingat po, no? Dahil nga po sir, di ba? Meron na namang papasok na bagyo. So, ingat-ingat po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin. So, bagyo ka lang, Pinoy kami. Pinoy kami. So, Ma'am Steph, may i-greet ba tayo today? Or yeah, yun nga po. Happy birthday po sa aming butihing Regional Director, Ma'am Gay Iris Tan Sanchez Tangkalagan. At lahat po ng mga nagbe-birthday po ngayon, November babies. Kasama po ko doon sa November babies. Happy birthday po sa atin at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Buhay kayo hanggang gusto nyo. So, happy birthday po sa aming Regional Director, ang aming pretty and sexy Regional Director, Gay Iris Tan Sanchez Tangkalagan. So, Ma'am Steph, ano na? Ang year-end bonus natin dyan. Tanggap na ba? Nakatanggap na ba ang lahat ng year-end bonus? Kasi kami last week pa eh. Ubus na. Ubus na siya. Nauna na kami kasi excited kami. Super excited. So lahat ba tayo ay naka-receive na po ng ating grasya? No? At saka ng CNA ng 5,000. So yan po, no? Spend wisely and wag po tayong magpapaloko sa ating, kasi maraming mga cases po. No? Meron po mga cases po na nai-scam, kaya po careful po tayo. Oo, syempre yung mga scammer, aware din sila na year-end bonus na. So kailangan sila rin, kukuha din sila sa year-end bonus. So ayan, may commission sila sa inyo kung i-scam kayo. So ingat po talaga sa mga scammer kasi parang ngayon, hindi lang sa illegal recruitment, sa mga daily, yes, oh. For example, naghahanap kayo ng computer, pagdating sa inyo, bato. Di ba may mga ganun things? Yes, meron. Parang na-scam ka din yata ng pre-market, no? Na-scam, iba yung dumating. So, anyways, no, kaya nga po, ingat po tayong lahat, kasi nga hindi lang po illegal recruitment ang kailangan nating bantayan, tsaka human trafficking, pati na rin po yung mga scammers, kasi tinatake advantage na tayong mga Pinoy dahil nga po tayo mahilig sa mga online mobile apps. Andyan pa yung mga loans, no? Tapos ang ending, papabayaran pa tayo ng something amount and all. So yan, meron bang mga phishing na nagaganap? Careful po sa pagpindot-pindot ng mga applications or mga links. Kasi baka direct na po yan sa ating mga accounts at ma-hack yung mga accounts natin. Tama talaga. Ikaw, Ma'am Steph, ano bang ginawa mo sa year-end bonus mo? Ay, ako po ay nagpatayo po ng mansyon. Horse story. Sa parang nagkakangahan ka na ng air. Ako naman yung year-end bonus ko,
Parang feeling ko sa sarili ko lang. Tatanungin ko sana, sir. Ilang child ba to? Ilang shoes na ba ang nabili? Yan. So start na tayo nun sa ating mga updates. Masyadong mahaba na yung usapan natin sa year-end bonus. Nawala naman siya. Sabi nga nila, nung hindi ka babaguhin ng pera, kung hindi naman tumagal sa'yo. Yes, no? Naging daanan. Naging Naging tulay lang ang pera. Kaya sa pera. So pumasok yung year-end bonus, nawala lang siya agad. So huwag yung sabihin na babaguhin kami ng pera na hindi naman tumatagal sa amin yan. So ayan po, proceed na tayo. The first update natin, first update Ma'am Tep, ito, dagsa ang mga OFWs sa unang araw ng Serbisyo Caravan sa Riyadh. Itong Serbisyo Caravan natin sa Riyadh, I think pangalawa na to siya, last time meron na. Inulit natin kasi may mga Pilipino pa na gustong-gusto iulit ang Serbisyo Caravan dahil lahat ng government agency ay nasa isang lugar. And good thing, Sir Day, no? Marami ng mga serbisyong caravan na nangyayari across all nations, no, across all countries wherein saan po may mga OFW Pinoy, andoon po yung serbisyo na nilalapit na po ng gobyerno papunta po sa ating mga OFWs. So yung mga gustong mga OFWs nating nakikinig o nanonood dyan, mag-comment kayo kung anong bansa kayo. Baka mapili. Kita, baka naman ba? Ma-request natin sa ating Honorable Secretary at President na mag-conduct tayo ng OFW Caravan dyan, lalo na yung mga expired na yung mga SSS, yung mga pilat nila na contribute. So, dinadala po natin yan sa Serbisyo Caravan. So, actually, hindi lang po si SSS, PhilHealth, andyan pa po yung mga ibang ahensya din po ng gobyerno, si DSWD, pumapasok, si DMW, si OWA, marami po mga lahat po ng government offices para sa inyo. Abot kamay yung program. So, basahin natin ano nangyari sa Riyadh KSA no, Ma'am Tep? Sige. So, Riyadh KSA, dagsa ang mga OFW sa unang araw ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, noong November 13 sa Al-Mutlaq Hotel, King Abdul Aziz Road, Sulimania. Gaganapin ang Serbisyo Caravan ng 3 araw hanggang November 15. So, pwede pa, bukas. Mga tagapagkinig po natin, no? Hanggang bukas po yung ating Serbisyo Caravan sa Riyadh. So, comment nyo po kung saang bansa po kayo and comment po kung ano po yung mga na-avail na services ninyo during the Serbisyo Caravan, kung nasaan man kayo. And maaari po kayong mag-avail ng iba't ibang serbisyo tulad ng balik manggagawa, contract verification, reintegration, welfare livelihood programs, membership applications, at renewal, opening ng bank accounts. Wow! No, di ba? Lalapit na sa inyo. Ay, yung video ang partner natin dyan. Partners, no? yes, no? OWA e-card insurance at memberships, driver's license, renewal, and Driver's verification. license. Gamit natin doon. Kumbaga, ma-renew natin kahit wala tayo. Kasi ang valid ID din ng driver's license, di ba? Yes, no? Isa At din saka ang may priority. penalty kapag ibalik ka. So, mas mabuti na yung dyan, makarenew na yung mga pa-expire na dyan or expired na para hindi lumaki yung penalty. Penalties. Andyan pa si SS Pensioner Services at new number application, housing settlement cases, PhilHealth Consulta registration, DSWD crisis assistance, social pension, PSA national ID registration, consular services, at marami pang iba. So, as of this time, meron na pong 957 na mga servisyohan. na servisyohan sa araw na ng last November 13 at siyempre, ito lamang ay habang may 2,000 naman na nakarehistro para sa OWA e-card sa 3 araw. Yan. No, punta na kayo dyan sa aming Serbisyo Caravan. Nandyan yung sa mga ano natin dyan, mga SSS members, yung malapit na mag-60. Oo nga. Oo. Salamat. Ayusin nyo na yun for retirement nyo para pag nyo dito, may pension kayo. So, ang SSS po ha, nagbibigay ng pension sa OFW, mga SSS member. Hindi po ang BMW ang nagbibigay ng pension dahil wala po yan sa mandato. Yes. So, pero meron din pong mga, no, nabanggit din ni Sir kanina, meron pa din po mga other services and integration services po na pwede pong mapuntahan, pwede pong ma-avail po ng ating mga OFWs na nasa Riyadh.
So, happy shopping. Shopping. Servisyo Katban. So next naman tayo ito naman mga ka-OWA natin sa Singapore naman, Ma'am Ted. So malapit na, bukas, parating na ang alagang OWA Servisyo Caravan sa Singapore. So 2 araw na hatid serbisyo ng ating gobyerno na magaganap sa November 15 and 16, Saturday and Sunday, sa Hilton, Singapore Orchard. Kasama ang, may nahulog. Okay. Kasama ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs or DFA, Department of Social Welfare and Development, DSWD, Department of Information and Communication Technology or DICT, Department of Trade and Industry, National Integration Center for OFWs, which is under sa DMW rin siya, Professional Regulations Commission or PRC, SSS, PAO or Public Attorney's Office sa makailangan ng legal assistance, Land Bank of the Philippines, PhilHealth, Pag-ibig, PSA, LTO, and of course, the Office of the President, Presidential Action Center. So ito na lahat ng mga services nito, ng mga offices na na-mention namin. Nandyan po sila sa Singapore on November 15 to 16. Ayan. So, diba? Grabe. Maraming mga services na pinapalapit na po ng ating mga ahensya, itong mga ka-OWA. Pinapalapit na po ng government sa inyo, sa ating mga OFWs. Kaya po, pumunta po kayo, i-avail nyo po yung mga services na yan kasi hindi po natin alam, baka hindi po siya every month, baka this time lang. So, i-avail nyo na po habang andyan pa po, habang total naman, free yan. Kaya yung agencies na po na andito sa Pilipinas, ang lilipad na po papunta dyan sa inyo, mas lalapit. So yan yung goal natin ngayon, this year at sa coming years na yung mga OFWs na hindi nakakauwi. So kami na po ang magdadala ng serbisyo dyan sa inyo. So comment down below your country. Baka ma-notice. Ay, kung makapili na lang. Baka ma-notice po, na marami palang OFWs dito na kailangan ng serbisyo. Yes, actually, gawan natin ng paraan yan. Baka kasi mas maraming mga OFW sa lugar ninyo. Bakit naman? Bakit naman? So next naman tayo, Protection Division, Ma'am Ted, DMW, tiniyak ang tuloy-tuloy na tulong at proteksyon sa 346 trafficking victims mula sa Myanmar. Ma'am Ted? Ang dami nito, sir, Kasi grabe, 346. Ano sa isang buong aeroplano ba to? Kulang pa, Pa, 346 na victims. Ito, ma'am and sir, biktima po ng human trafficking sa Myanmar. So, sabi dito po sa new press release, tiniyak ni Migrant Workers Secretary, ang aming butihing sekretary po na si Sir Hans Leo J. Gapdak, ang pagpatuloy na tulong at proteksyon para sa 346 na Pilipinong biktima ng human trafficking na ligtas na nakauwi mula sa Myanmar sa ilalim ng pamumuno ng DFA, DMW, OWA, at ng mga ahensyang pamahalaan na bumubuo sa Interagency Council Against Trafficking in Person. Ang mga repatriates ay kasalukuyang isa sa ilalim sa psychosocial counseling, medical check-up, and legal interventions. Ito parang scam. Yes, marami pong na-scam po. Hindi lang, di ba? Yung introduction namin kanina is scamming. Ito naman, yung victims ng human trafficking sa Myanmar, sila po yung nangi-scam. Pero take note, ang nangyari po sa kanila ay forceful. Kaya po biktima po sila. Hindi po nila ginusto yun. Kala ko nga Kasi hindi naman yun ang promise na trabaho sa kanila. Marami pong nag-promise sa kanila na for call center agents, mga customer care representatives, but then, scammers pala sila magiging. At saka hindi sila makakano. Yes, kasi dahil sasaktan sila. Akala ko nga dati, sir, yung movies dati na yung Korean movies na yung mga tao, pinapascam, sinasaktan, nangyayari pala. Totoo talaga siya. Kala natin, gawa-gawa lang sa movies, pero totoo po talaga. So, living proof po yung mga nakauwi po, and good thing po sila ay safe naman na nakauwi. A total of 346 na victim po ng human trafficking. Forcefully po, pinupwersa po silang manloko ng ibang tao dahil kung hindi po sila manloloko, sila ay sasaktan ng kanilang mga escort, ng mga tagabantay sa kanila, or ginitret
kung hindi nila gagawin yung trabaho, sila ay masasaktan or ang kanilang pamilya, no, masasaktan. Life and death situation na sila doon, no? Pero don't worry, naligtas naman po sila ng Department of Migrant Workers kasama ang DFA at ang OWA. At syempre yung mga RIACAT members na. Yes, yung ating Interagency Council Against Trafficking. Kudos po sa ating IACAT members, no? Dahil hindi po kaya yan ng DMW, but with the collaboration po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, yan po ay na-implement po natin yung batas at nakakapag-save ng mga would-be victims of human trafficking, pati na rin po yung mga biktima na napapauwi po kagaya po ng mga nabanggit kanina na 300 plus na So yung mga nabibiktima ng scam dyan, no, pwede kayong mag-report sa DMW, lalo na kung online scam yan siya. At saka mga online illegal recruitment natin dyan. I-report niyo po sa DMW, syempre, para mapigilan natin yung mga ganyang paulit-ulit na sitwasyon. Lalo na sa mga nearby countries. Diba, karamihan, meron din tayong nabibiktima, Ma'am Ted, sa Thailand, yung mga may direct flights. Yes, pag halimbawa, tayo ay pinuntahan ng isang tao na nag-o-offer ng trabaho, magduda na po kayo doon. Legit man or hindi. Kailangan nyo pong i-verify muna kung totoo bang may job order. Kung totoo po ba yung taong nagre-recruit sa inyo ay lisensyado ng DMW. Kasi baka naman ginamit lang yung agency pero hindi naman pala sila doon license or hindi sila doon recruitment agent. No? Kaya careful po tayo. And yung mga nakikinig po sa atin ngayon, share nyo. Wala namang masama sa pag-share. No? Especially pag magandang mga balita. Hindi wag lang yung mga ibang Marites. So ito, paano yung regarding sa mga visa? Pag sinabihan kayo na visitors visa muna, bago ang working visa, hindi po yan tama. So pag magtatrabaho kayo abroad, dapat yung pag-alis nyo is work visa po talaga yung dala nyo. Hindi po visitor tapos magko-convert po kayo doon. Diba? Kasi pag visitor kayo punta doon, walang kasiguraduhan. Kung na-expire na yung visitor visa nyo tapos nagtrabaho kayo, hindi yung hulog nyo at mahuhuli kayo. At saka pag nahuhuli kayo, depende pa sa country kung ano yung kanilang sanctions, punishment sa inyo. Baka putulin yung kamay nyo, di ba? Hindi natin alam kung ano yung rules ng country. So kaya importante talaga dumaan sa tamang proseso. Of course, employer, may PIDOS, Departure Ethics and Seminar, para malaman natin ang rules and regulations ng ibang ng bansang pupuntahan natin. So, tamang proseso. May visa. Yan, kailangan may verified visa for migrant workers. So pag tamang proseso ka, safe ka. Diba? Kasi karamihan sa mga OFWs na dumaan sa backdoor, wala po kaming datos kung nasaan kayo, kung sino ang employer nyo, saan ang address nyo. Wala po yan dahil backdoor. Pag may nangyari sa inyo, paano namin kayo matutulungan agad? No? So ang mangyayari, hahanapin pa namin kayo. At hindi madaling maghanap, lalo na kapag sa country na hindi naman atin. Diba? Kasi nga, diba, maski nga sa isang barangay lang, hindi nga natin makakita. Pagkabit ng kabit ng jowa natin. Hanapin natin ang nawawalang tao sa ibang bansa, diba? Tsaka reminders din po ito sa mga nagbabalak po na maging OFW or nagbabalak na mag-apply para po maging makapagtrabaho sa ibang bansa. Yes, may mga times na ang tingin po ninyo sa gobyerno or sa DMW or sa iba pa pong ahensya ng gobyerno na nagre-regulate po para po hindi po lahat ay makakaalis ng basta-basta sa ibang bansa or para makapagtrabaho. This is because para po kayo ay safe po. Hindi naman ito ginawa yung mga policies or yung mga mitigating procedures na ito or yung processes na ito para lang sa pansariling trip namin, no? Hindi po. Ito ay ginawa para po kayo ay safe po na makaalis. Pagkarating nyo sa ibang bansa, problemahin. Meron po kayong data na nakarecord po sa aming opisina. Pag yung ating mga, yung naging sitwasyon natin doon na hindi naging maayos, tapos yung may family members tayo na hihingi ng tulong, madali po. Kumaga, in a snap, makikita po namin sa system na ito si Steph, nasa bansang ito. Ganyan. Address. At saka ito pa, Ma'am Ted, lately nakaka-receive tayo ng mga reklamo
na matagal raw pinaprocess ang OEC. Actually po, yung OEC po, madali lang po yan i-process. Kung matagal, meaning is either kino-confirm pa po namin kung legit po ba yung employer nyo sa abroad. So, hindi po siya matagal. Ini-ensure po namin na tama talaga yung proseso. Kasi what if hindi pala existing yung employer, di ba? Lalo na sa ating mga direct hire. May employer sila, ito, pinapakita nila mga documents and all. So, ang ginagawa namin, isend namin yan sa aming dental office and then from central office to migrant workers office to confirm kung totoo bang may employer na ganito. So, para maiwasan po kayo sa scam, kasi karamihan po sa mga OFWs natin, nangyayari yung mga ganyan. Wala, hindi pala existing yung employer. So, pagdating doon, na-scam siya. And wag din po kayo papatol. Wag din po kayo papatol doon sa social media na ang nakalagay doon, we are processing OEC. Yes. No, wala pang Ang bayad. DMW lang ang nagpa-process ng OEC. Si DMW lang po ang nagpo-process ng OEC at wala pong bayad. Yan. No, wala pong processing fee na binabayaran dito sa opisina namin. And kung hindi po kayo marunong sa mobile phone, dahil nga, di ba, meron tayong OFW Pass na po, no? Nasa digital, digital transformation. Igong lang. Nasa e-gov app na po. So, anytime, nasa fingertip na lang po natin yung pagbuo ng OEC. Pero, pagka tayo ay alanganin sa pagpindot-pindot, anytime po, pwede po kayong pumunta sa office namin sa working hours. Or kahit tawagan lang nyo tayo sa telephone, kaya naman natin ibigay ng instruction po dyan. Yes, para wala po kayong babayaran, hindi po kayo dapat magbayad dahil ang OEC ay libre po. No? Huwag po din po kayo magpapagawa-gawa po ng mga visa kineme sa kung saan-saan na. Parang din yung mga peke visa content, no? Sa Divisoria. Visa Soria. Mga visa na galing Divisoria, so ingat po talaga tayo, no? Laging ipa-verify sa DMW. So yan na po yung mga regarding sa matagal na OEC, sabihin nyo na itong DMW yung tagal mag-process ng OEC, hindi po siya matagal, dumadaan po siya sa tamang proseso. So kino-confirm pa po yan namin sa ibang bansa kung totoo po bang employer, lalo na sa mga direct hire. Kaya be patient lang po tayo, no? Kasi pag nagmamadali tayo, edi mas mabilis tayong ma-scam. So dapat ma-check mo natin lahat ng checklist. Totoo bang employer, check. Ang visa is totoo ba? Hindi ba siya galing Visa Soria? Pagawa-gawa ng visa or yung gawa-gawang kontrata, no? So, bini-verify po talaga natin yan. So, be patient lang po sa aming mga client kasi lagi naman po namin kayong tinutulungan. Saka in a good way naman po. Ibig sabihin noon, pinaprocess po yung mga documents nyo ng maayos. No? Ina-ensure po na kayo ay safe po. Yes. Na Kasi ayaw po namin mag-process ng document. Tapos, kapag doon, tayo yung may hirapan, di ba? So, ngayon pa lang, dito pa lang kayo sa Pilipinas, ina-ensure na namin na pagdating nyo doon, protected kayo at kompleto yung mga documents nyo. Yes. At saka yung pupunta yung employer is hindi siya blacklisted, hindi siya may previously na may ginawang masama. Diba? Dahil, baka naman sinasaktan niya yung dating OFW niya or kasaktan niya. Diba? Excitement. So, nothing worth having comes easy. Ay, wow! Hindi kaya nataw. Pero tama naman. Sa lang ano. Talaga yung Ma'am Tep. Okay. Yun ang favorite mantra ko sa buhay na nothing worth having comes easy. So, Sige, tuloy mo. Pinagpapaguran talaga lahat. Pinagpahirapan. Pinapahirapan, wag naman. Pinagpapahirapan. Everything comes in time. So, yes. pag yung mga ginawa natin ay pinag-effortan natin ng maayos at legal. Pinaghirapan. Pinaghirapan. Okay, next. Next na po tayo. Iwasan ang illegal na ruta at scam hub. So na, connected kanina. Mag-ingat laban sa human trafficking at mag-ingat laban sa mga human trafficking at syndicate. So ito, nanawagan ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino na mag-ingat. Paulit-ulit tayo dito kasi marami pa rin nabibiktima, no? Lahat sa mga illegal at hindi karaniwang ruta sa pagbabiyahe ng mga sindikatong sangkot sa human trafficking.
upang ilabas ang mga biktima sa bansa. Yan ay sinasabi namin mga backdoors. Backdoor, illegal migration corridor, no? Kasi syempre si Zamboanga Peninsula ay malapit nga po dito sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, which is very beautiful islands. Pero unfortunately, itong ating mga perpetrators ay tinatake advantage yon dahil nga po sa geographical area na malapit po tayo kay malay mo, malay ko. Malaysia! Yan, Malaysia. So yan ay pinaka-accessible na po, especially yung mga nearby islands na yan is malapit-lapit na rin po. So pwede nang i-jump jump A, B, C hanggang makarating doon sa backdoor. Meron pa ngayon mga Ted, gusto nilang mag-backdoor dahil gusto nilang mapanood ng Miss Universe sa Thailand. Hindi. Di ba? Nabasa ko lang to sa TikTok Gusto nilang mag-backdoor daw kasi mura lang daw. Sa una, mura lang. Oh, sige. And then, sa Thailand daw po kasi ang Miss Universe. So, wag naman maabot tayo sa point na gano'n, no? Kung gusto nating makamura para manood ng Miss Universe sa Thailand. Backdoor. Akala niyo sa may Baguio, madali lang sumakay ng palit na bangka. Hindi po. Hindi po. Nakakatakot po. Hindi naman sa tinatakot namin kayo, pero reality po ito Yes, realidad. Lalo na pag Baguio. At saka pag mahuli kayo, hindi po maganda ang kulungan. Wala pong TV, wala pong aircon, hindi kagaya ng ating mga... Hindi kagaya ng ating mga nangungulit. Wala pong TV at wala pong aircon sa kulungan. Tsaka wag po kayo mag-dare kasi meron din pong batas for illegal legal migration na batas. Baka naman kayo ay ma-charge na. At maban kayo i-travel. Diba? Kulong pa kayo. Maban kayo i-travel, diba? Nakakatakot yung ganun. So ayan, no, ipagpatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala, magbabalik din siya de Conciencia kasama ang Department of Migrant Workers dito sa 1116 DXAS, your community radio. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Panginoon,
Itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, kapilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang DMW. Ako ang inyong lingkod, Dave Budlong. At ako naman si Stephanie Garedo. Kami ay mula sa tahanan ng OFW, ang Department of Migrant Workers. Pagpatuloy natin ang ating topic. Yan. So, Philippines and IOM Mongolia discuss enhanced support and protection for migrant workers. Yan. On November 7, 2025, Ulaan, Batar. The Department of Migrant Workers, led by ASEC Jerome A. Alcantara in collaboration with the Philippine Embassy in Beijing, China, and the International Organization for Migration, or IOM, in Mongolia, held a productive meeting on enhancing the welfare and protection of Filipino migrant workers currently residing in the country. So, ang discussion po nila centered on strengthening support system for Filipino nationals. Both parties addressed the need for improved access to legal aid and welfare services and committed to exploring pathways that ensure safe, orderly, and ethical migration for all workers. So, yan po ang nangyari sa Mongolia. Next naman po natin is pasasalamat sa gaganapin ikalawang bagong bayani ng mundo, OFW Serbisyo Karaban. So, ito yung nangyaring Serbisyo Karaban natin. Last time, nagpapasalamat ang
Ang DMW. Ang DMW at ang HE, Raymond R. Balatbat, Philippine Ambassador, Saudi Arabia. His Excellency, no? Yes, His Excellency Raymond R. Balatbat. So, ayan. Kasama rin na bumisita sa embahada si DMW Assistant Secretary Julie Lambito Fermin at Riyadh Labor Attaché Dominador A. Salanga at Cobar Labor Attaché Sulaiman C. Mutyak. Kabilang ang mga delegasyon mula sa 10 ahensya ng gobyerno, 10 ahensya ng gobyerno. So yun nga po yung ginanap na serbisyo caravan nga po sa Riyadh, and continuously marami pa pong mga serbisyo caravan na gagawin po sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya po sa ating mga OFW, tutok lang po kayo sa mga announcements, no? Especially pag galing po sa Migrant Workers Office, and sa Department of Migrant Workers, sa mga posting. Stay tuned po para po sa mga series of schedule ng mga serbisyo caravan para po tayo maka-avail at makuha po natin yung mga different services. Avail na nga, makuha pa. Maka-avail po tayo ng mga services ng government and non-government offices na pupunta po dyan sa bansa na kung saan po kayo nagtatrabaho. So next naman po news natin is BMW. Nakipagdiagulo sa mga domestic workers sa Hong Kong. So nakipagpulong si Kalihim, Secretary Hans Leo Jacob Duck ng Department of Migrant Workers sa mga leader at miyembro ng Progressive Labor Union of Domestic Workers sa Hong Kong upang muling pagtibayin ang pangako ng pamahalaan sa kapakanan at kapangyarihan ng mga overseas workers noong November 9, 2025. Ang dialogo ay nakatuon sa mga programa at serbisyong inaalok ng DMW at OWA kung saan binibigyang diin ni Secretary Kakdak ang serbisyo na red carpet, hindi red tape. Meaning espesyal yung mga OFWs natin at hindi puro bakar-bakar. Upang matiyak na ang mga OFWs ay tumatanggap ng marangal, episyente at may malasakit na support. So ayan po yung mga support ng DMW sa ating mga domestic helpers dyan sa Kuwait. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. So laging binabantayan yan ng DMW kasi diba recently marami din na-receive cases ng mga abuses. So pinofocus po natin ngayon ang attention natin dyan sa mga domestic helper natin upang maprotektahan. And recently lang diba napatasan yung sahod ng ating mga domestic helpers. So ayan. Going po yung mga orientations po. Dahil nga po, tumaas po ang salary po, basic salary po ng ating mga domestic helpers or yung household service workers po natin na nagtatrabaho po overseas. So kaya nga po, di ba, ang pinaka highlight is red carpet at hindi red tape. Yes. Ano ba ang red carpet? So special kayo, P. Ano ba yung red tape? Kulang tape. Red tape meaning yung mga fixers. No. Yung mga is of doing business. Parang ang mensahe dito is walang pabor-pabor. Diba? Lahat kayo VIP. Lahat special. Oo, hindi pinipili. Regardless, sa kung ano man, kung skilled man or low skilled, regardless kung pagka po kayo ay OFW, kayo ay special sa tahanan ng mga OFW. So, speaking of red carpet and red tape, pag-usapan na rin natin yung mga red flags, Ma'am Tefno, sa illegal recruitment. Okay. Number one. So, pag may nag-o-offer sa atin ng trabaho, tapos hindi po natin ma-identify kung sila ay legitimo, na legit ba silang recruitment agent ng isang licensed recruitment agency or hindi ba licensed recruitment agency. Yan. Pinakauna po yan na kailangan po natin tignan. Red flag po yan. Kasi baka naman, may iba po kasi na sasabihin lang itong recruitment agency A, isang licensed agency. Pero yung taong yun pala ay hindi siya connected. Gagamitin lang. Yan. Or ex-worker na pala siya doon at meron siya mga cases. Kaya po, huwag po kayo matubili. Punta po kayo sa office po namin para po ma-verify po natin. Second, pag may nag-o-offer po sa inyo ng trabaho na trabaho A, pero wala naman pong pinapakitang job order, approve po ba yung sinasabi niyang trabaho? Gawa nila. Pagdating doon, iba yung magiging trabaho.
Pangatlo din, careful din po tayo kung tayo ay pinapabayaran, kumbaga nagre-require sa atin ng payment. No? Yes, Tapos nagmamadali. nagmamadali pa, Gcash pa raw. Yan na, very careful. Kailangan po maging careful po dahil kung maraming mga number of victims na ang pagbayad or mode of payment nila ay Gcash. Remember na, nagbabayad lang ng placement fee pag kompleto na po yung dokumento nyo. Pag nagsasign na po tayo ng contract and pag nakita po natin sa contract na yun, kung nag-agree po tayo doon and yung kailangan po and every transaction may resibo. And ang placement fee is 1 month salary lang po. Equivalent ng 1 month salary. At sa mga domestic helpers naman is wala pong placement fee. So next naman po is too good to be true na alok. Diba? Common na talaga too good to be true. Yung sahod mo daw roon is 100k plus pero timpla lang ng kape. Maniniwala ka pa doon, diba? Mag-research po tayo since lagi naman po tayo sa TikTok. Pwede tayong mag-search po dyan kung magkano ba yung sahod o tanungin na mismo sa sa Google. Kasi may mga reviews naman po dyan, diba? May nag-review na tao nagsasabi na ganito po ang buhay dito, ganyan-ganyan. So, pwede natin siyang i-reference. Pero mas magandang reference po is of course, ang Department of Migrant Workers. So, visit niyo po. Huwag mahihiyang magtanong sa amin. Via Facebook or pag-follow nyo ng Facebook page namin na doon po lahat ng hotline namin. Dapat. Kailangan nyo tignan yan. Tapos, ano pa ba? udmw.gov.ph. Tignan nyo po yung mga announcement dyan, verify niyo po. Kayo mismo, pwede niyo pong ma-verify. Or gusto niyo po ba pumunta sa office? Go! Andito lang po kami. So as per experience ko, ano pa ba yung mga iba pang red flag na pwede mong idagdag? So another red flag is yung transaction ay hindi po sa office, no? Kailangan po yung transaction po ng recruitment ay nasa opisina po kayo, no? Or establishment po na sinasabi niyang recruitment agency niya. Kasi may mga cases po na nag-uusap po or nag-hiring process sa labas po ng Jollibee. Food court. Yan, sa Jollibee or sa kung bahay. Hindi naman po Jollibee Recruitment Agency yung pangalan ng di ba? Nag-agency na preno. So dapat po talaga, it's either po sa opisina po ng recruitment agency. Tapos check nyo po sa BMW kung legit yung opisina. Baka meron tayong yung mga visa to Africa. Diba, no? Visa to Japan, visa to anywhere. Yung mga visa consultancy, hindi po sila allowed mag-hire. Mag-advise lang po sila sa inyo kung paano makasecure ng visa. Pero hindi po pwede silang mag-hire. Magsasabi sila na may trabaho dito sa abroad. Kami nang bahala sa inyo. Saka careful din sila, sir, doon sa mga nag-aalok na tourist ka muna, doon na ipaprocess yung inyong working permit or working Walang ganun. Wali talaga. Hindi yun mangyayari. Kung naging successful kayo dyan, wow. Wow ang masasabi namin sa inyo, pero hindi po talaga yung tamang proseso ng pag-abroad. Kasi hindi din po magre-reflect sa system namin na OFW po kayo dito. Hindi po, dito. OFW po kayo na lumabas. No, lumabas po kayo sa bansa as a tourist. Kaya nga, di ba, tourist, iba yung requirement, working documents, working is working purpose. Kasi magkaiba po ang law sa labor, tsaka sa mga turista. Yes, careful din po tayo doon sa mga, andun na sa ibang bansa, papatapos na yung contract nila or kaka-start pa lang or within the contract period pa, tapos may nakilala sa social media, mag-aalok ng trabaho, uy, girl, punta ka dito sa Oman, or anong country ba na ino-offer. Punta ka dito kasi maganda ang sahod, malaki ang sahod. Yung mag-cross country, careful din po kayo doon. Kasi meron po kami mga cases na ganyan. No, nag-cross country, mahirap na hanapin, nagpapa-rescue. So, paano na lang po kayo ma-rescue kung nasa malaking ibang bansa po kayo at wala po kaming record? So, obvious na po talaga yan. Nung pinapa-cross country kayo, hindi po talaga yan tama. Dapat po talaga is nanggaling kayo sa Pilipinas, papunta doon with legal documents. Yes, no? Okay. And kasi meron din po kasi, sir, yung ibang mga OFW, pinapatulan yung ganyan. Kasi desperado na. Desperado. Diba? Hindi naman po porket na-rescue namin kayo, is magpapahamak na kayo ng sarili nyo, no? Yeah, so, hindi po pwedeng ganun. Dapat protektahan nyo po yung mga sarili nyo. Reminders din po, sir, sa kanila kasi
yung mga OFWs po natin na matigas ang ulo, nagre-recruit or sila ay pupunta sa ibang bansa without valid documents, no? Pwede po kayong mapailan po ng disciplinary action at kayo ay ma-watchlisted. At hindi na kayo makaka-abroad talaga. So, kasi once na watchlisted kayo, dami po yan sa immigration. Yes, may record po kayo na watchlisted, kailangan nyo pong i-comply yung mga dapat i-comply para po ma-erase po sa system namin yung inyong pagiging watchlisted. So, di ba magiging hassle? Kaya po, for your own good, follow nyo na lang po yung kung ano ang nararapat. Dahil para sa inyo lang. Yung watchlisted po, hindi lang po yan yung mababan kayo magtrabaho sa bansa. Madadamay rin po kahit gusto nyo lang po talaga magbakasyon. Kahit yung intention nyo na magbakasyon lang sa ibang bansa, once nakita ng immigration officer na watchlisted kayo, di ba? Makakancel yung vacation nyo to Bali, Indonesia, kahit to Bali. Yes, no. Thailand yung Bali. So Bali, Indonesia, pure intention na nag-vacation kayo, pero previously na watchlisted kayo na po. Sayang ang inipon. Yes, sayang ang inipon, sayang ang ticket, di ba? Pag na-watchlist kayo. So ingat po talaga tayo kasi nandyan po yung batas. Tinitignan po kayo ng batas trapiko. Ayun pa, na-digitalize na ang lahat-lahat. So, madali na lang. So, sharing po ng information or ng data po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno involved po sa campaign against illegal recruitment and trafficking. Kaya po wala pong kawala. Kaya careful po tayo kasi baka naman tayo ay nanloloko na or tayo ay nagpapaloko. Yun, kaya po andito po ang Ahensya de Konsensya, no? Andito po ang Department of Migrant Workers dahil anytime pwede po kayong pumuntak po sa amin. May mga hotlines. May mga hotlines. So follow po yung Facebook page namin, DMW Region 9 or IX. Palitan kaya natin yung 9 para mas madali. So DMW Region 9. Yung 9 po is I. So isearch natin yung DMW sa pasukan lalabas din po yung Facebook. Tsaka pa-like and share na din po ng aming mga ganap-ganap. Para naman maging famous kami. Para maabot yung mga news na tao kung sino man ang dapat makarinig niyan, no? Malay natin, may current ko naghahanap ng trabaho online, malapit na siya ma-scam, pero nakita niya yung post ng BMW na na-install yung mga scammer, so at least napigilan natin siya na ma-scam. And in-encourage din po namin yung mga tagapakinig po natin, kung gusto niyo po anonymously mag-report po for a crime, for illegal recruitment or trafficking incident, or kahit yung mga suspicions nyo po, pwede nyo po kaming makontak sa hotline number namin. And to verify, i-verify po namin yan. Huwag po kayo mag-alala, yung inyong identity naman po is for confidential. Anonymous po yun. Para hindi po tayo, kasi marami natatakot kasi nga, di ba, illegal recruitment and trafficking is a syndicated crime. Hingit lang po namin ang report nyo, kami na po bahala sa iba't ibang mga gagawin. Dahil yan po ang trabaho ng Migrant Workers Protection Division of BMW Region 9. Wala ka lang sa So please follow our Facebook page para maraming maabot. Yes, maraming maabot advocacies. Gaya ngayon, yung dapat. Apat. Hashtag apat dapat. Yes, apat dapat. 4 red flags. Ay 4 things na kailangan bantayan upang maiwasan ng illegal recruitment. So ayan, no, maraming salamat po sa pakikinig. Pasalamatan mo sila. Ay, thank you po sa lahat po ng ating mga tagapakinig this afternoon. And ingat-ingat po tayong lahat, especially po maulan, maulan ang ating panahon po ngayon. So, suotin po natin yung ating mga jackets and all para po hindi po tayo sipunin, hindi din po magkasakit. And saka ingat po again sa illegal recruitment and traffickers. Kaya po andito po kami, humingi din po kami ng tulong sa mga tagapakinig na be our voice, no? By sharing, click nyo yung share, and by sharing mismo sa inyong mga relatives or family members.
share nyo yung kung anong mga napag-uusapan natin, yung mga do's and don'ts. Tsaka, ano sabi natin kanina, sir? Comment nyo po kung anong bansa kayo. So, wrapping up our topic, yan po ang mga DMW kaganapan. Oo, lately. From Servicio Caravan down to protection, to welfare integration. So, yan po. Again, follow our Facebook page, DMW Region 9 or IX. At pwede pong tumawag sa aming hotline na 062-992-1773. Ulit ko po, 062-992-1773. Baka may tumawag agad mo. So maraming salamat sa ating radio technician, si Mr. Romel Paulino at si Sir Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Magkarinigan muli tayo dito sa Ahensya de Conciencia tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako ang inyong lingkod, Dave Budlong. And Stephanie Caredo. Mula sa Department of Migrant Workers. Ang Ahensya de Conciencia ay kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Conciencia. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.